Tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Nang sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Dahil dating sekretary at dating spokesperson nga ni dating Pangulong President Duterte na si Harry Roque ay nalalagay ngayon sa alanganin dahil nga daw sa kasabwat ito sa Pogo. Ayon pa nga dito kasi sa chairman ng PAGCOR ay pumunta daw ng personal itong si Harry Roque sa kanila para nga makiusap. Nabigyan sila ng madali ang permit dahil daw sa kanyang kaibigan na isang big boss nga ng Lucky 99 na itong si Cassandra Leong. At pinabulaanan o hindi nga inamin ni dating Secretary Harry Roque ang mga pinagbibintang o sinasabi ni Senador Risa Hontiveros na isa nga siya daw lawyer ng Pogo or ng Lucky 99. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo nang humusga ang paliwanag nga ni Harry Roque. Ganon din ang kay Senador Risa Hontiveros. Tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Hindi siya nagsabi ng totoo sa media, nagsinungaling siya sa media. gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumiti ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan ni dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Ma'am, sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Okay, so lahat-lahat po, Attorney Jessa, may isang text si dating Sec Roque, may 5 tawag na nakapag-usap kayo, plus 2 tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, 9 na beses siya, si dating Sec Roque nag-follow up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Bali, 3 nasagot, 2 hindi po nasagot. And then, nung May 14, 2024 po, in-inform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng reason para po hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So, 6 in total yung pag-follow up niya. Medyo marami pa rin. Usually, 3. Ano na yun par for the course na, pero doble pa doon, 6. So, Attorney Jessa, so ito po, na-load na po namin yung itong slide na ito. Ito po yung naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito mga 3 level sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan III. May kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Yes, Jinggoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay. Mabalik lang dito sa slide na ito, no? So malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney
Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I Attorney confirm Jessa. po na pinasa po nila yung Confirm. document. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off record na iyon. At just to confirm, no, sa interaction nyo po, ang pagpresenta niya at pagkaintindi nyo, abogado talaga ng pogo na ito, si dating Sec. Harry Roque. Yes, ma'am. Alright, thank you very much. Pero ayon nga dito kay Secretary Harry Roque ay hindi daw siya naging abogado ng win-win, kundi siya yung naging legal counsel daw dito sa Lucky Star 99. Kasi nga kaibigan niya itong si Cassandra Leong kung saan nga ay nagkaroon ng kasong estafa at yun nga ay humingi siya ng tulong dito kay Harry Roque. Kaya narito guys, panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenco ng mga panahon na yon ay dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin. Wala pong humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga 1 taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR, naliniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa 2 proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind
At ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng IPIRA law, at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB. No? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga pogo sa panahon ng quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng pogo. So pagkakaintindi ko po talaga, si Ms. Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky South, bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. So sana po ito ay nagbigay linaw po ha. Unang-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman, na ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpuprueba ng isang bagay na nakasaad dun sa papel na yon. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po ay naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat.